buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Solomonic Wisdom, Special Edition 3. Wisdom is very, very precious. Wisdom can save us from trouble when we already are in trouble, and wisdom can even prevent trouble from happening. Bilang bahagi po ng tatlong mini-series on Special Edition of Wisdom, atin po ngayong tutunghayan yung pangatlong bahagi nito, Solomonic Wisdom, Special Edition, third part of 3 parts. Salamat Panginoon dahil masarap sumubaybay sa serye na yung mga salita. Masarap din subaybayan yung development ng mga ideya na ibinigay mo kay Solomon. At ngayon, pinakikinabangan namin sa aming buhay. Nawa payapain niyo po kami, tahimikin yung loob namin, Panginoon. Ano man ang pwedeng maging sagabal para mapagpala niyo kami. Mga nangyaring inaalala namin, mga di pa mangyayaring inaalala na rin namin, iwaksi mo sa aming isipan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami, Lord. Nang makatanggap kami ng mga sariwang salita na nagpapalakas sa amin at nagtataas ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Forgive us, cleanse us, empower us to understand your word. Let wisdom rule our lives so we may please you, O God, and so that we may also have a life that is peaceful, prosperous, and happy. We commit to you everyone who's not here yet. Kayo po ang siya magpala. At sino man na ninais sa makarating ditong hindi ngayon makarating, may comfort come from you, and may that person also be blessed by you directly from your spirit and from your heart. Father, we commit everything to you, asking you to bless us and lead us. May your voice be heard and not that of your servant. Kayo ang madinig namin lahat at mangusap po kayong may kapangyarihan. Dalangin namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na aming tagapagligtas, si Jesus, na siyang umiibig sa amin. Amen. Proverbs 22, yan po ang ating pasimula sa 3 chapters ng Proverbs kung saan nakakalat yung special edition ng mga karunungan na gusto ni Solomon na bigyan natin ng special na pansin. Proverbs 22:17 to 21 introduces the body of wisdom. Here are some sayings of people with wisdom. So listen carefully as I teach. And here Solomon speaks. You will be glad that you know these sayings and can recite them. I am teaching them today so that you may trust the Lord. I have written 30 sayings filled with sound advice. You can trust them completely to give you the right words for those in charge of you. 30 sayings serialized in 3 messages. Kaya yung huling 10 ang bibigyan natin ng pansin ngayon. Now, sayings of people obviously were edited and expounded by Solomon. Nangolekta siya ng mga kasabihan, inayos niya para madaling masulat at madaling matandaan, madaling bigkasin, madaling mamemorya, at ngayon sabi niya, pansinin ninyo, dahil ito ay para sa inyong ikabubuti. Why Solomon listened to others and collected and edited Proverbs? Immediately, there is a lesson that we should learn from others. Kahit si Solomon ang runong-runong na, binigyan ng Panginoon ng superior na karunungan, nakikinig pa rin sa iba. Kaya nga siya marunong eh. At isa yan na senyal na marunong kang makinig sa kapwa. So learn from Proverbs because you save time and effort. Maraming mga kasabihan at karunungan, ang tagal bago na develop, bago na diskubre ng mga rumunong. Pero kung makikinig tayo sa kanila, nakatipid tayo ng oras, maging ng mga posibleng sakit sa buhay, hirap, dahil natuto na tayo without experiencing it the hard way. Ang taong marunong at magiging mas marunong pa ay mahilig makinig sa kapwa.
Pero siyempre, pinipili kung sinong papakinggan. And of course, you hear, contextualize, and apply other people's wisdom in your life. Why do we say hear? Because it takes a lot of effort to listen. To be quiet enough to hear the other person's voice and not yours. Then you contextualize. Iba ang buhay niya, iba ang buhay mo. Yung buhay ni Solomon, buhay ng mga taong unang nakarinig ng kanyang karunungan ay hindi kamukha ng buhay natin ngayon. So may gagawin kang adjustment. You adapt. You suit to your reality the wisdom that you hear. Kaya kung minsan, ang organized religion can be perceived as oppressive is because many people simply apply to their lives everything they see in the Bible without considering the differences in time, in location, in culture, in the context of the listeners of the Word of God then and the Word of God being heard by people now. Siyempre, may mga cultural changes, may mga legal changes, at ang lahat ng yan isinasaalang-alang mo in applying God's Word to your life. Hindi hubad na hubad, buong buo, i-apply mo. Kahit ang nagiging bunga, pagdurusa, kalupitan, o kaya nalalayo ka pa nga lalo sa Diyos dahil iba na yung pamaraan ng pamumuhay. At dito nagkakaiba-iba ng opinyon ng maraming mga nagbabasa ng Biblia. Paano nila i-apply? Paano mo i-apply sa buhay mo ngayon? You live in a metropolitan and a cosmopolitan area. Yung mga katuroan at kaugalian ng mga tao na nasa mga liblib na mga villages who lived 2, 3, 4,000 years ago. Siyempre, merong adjustment na kailangan gawin. Proverbs 23 verse 12. Learn and listen to instruction and do your best to learn. So main lesson agad is to learn. We never stop learning. You never get to a point in your life when you say, I know everything. At kahit nalaman mo na ang lahat ng bagay tungkol sa isang discipline or school of thought, nagkaedad ka naman, may naiba sa buhay mo, may ibang yung point of view, you relearn. And you have to readjust. You learn always. Never stop. And of course, learning involves a lot of effort. Mahirap yatang matuto. Mas madaling huwag na lang matuto. But in the long run, mas mahirap yung hindi ka natuto kasi malaking ibabayad mo sa kamangmangan. Pagdurusa, nawawalan ka ng opportunities, at minsan mali-mali ang iyong ginagawa. Learning involves unlearning. Pag sobra kang traditional, sobra kang conservative, mahirap matuto. Kasi kung ano yung nauna sa utak mo, ayaw mo nang paalisin kahit may meron ka nang pwedeng ipalit. Kung ano yung naunang korte, ayaw mo nang i-adjust, gusto mo yun na lang lagi. Yun nga ang ibig sabihin ng conservative. They conserve. So pag masyado kang conservative, even in spirituality, usually ang nagiging ending, nagiging masungit ka, nagiging unnecessarily unhappy ka. You make other people unhappy also. You become miserable. Kasi conserve ka ng conserve ng isang karunungan or isang interpretation ng karunungan na dapat ina-adjust mo dahil lumalaki yung utak mo, nagkakaroon ka ng edad, nagkakaroon ka ng maraming experiences. Hindi napakalaking virtue na maging conservative. Kailangan progressive. Yung looking forward ka, moving forward, hindi laging backward. Katulad halimbawa, gusto mo conservative music, so laging gusto mo piniplay 50s, 60s, not so bad. Pero ang dami pang magagandang music na nakalikha mo lang no, na hindi mo papakinabangan kung ayaw mo man lang buksan yung isip mo sa mga naging bagong mga creation. At hindi lang yon, wala na makapag-enjoy pagkasama ka kasi yun na lang laging gusto mong patugtugin at pakinggan at galit ka o ginadjudge mo yung iba naman ang music ang gusto. Malaking baggage yung maging masyadong conservative. There is an advantage in being conservative to the point na hindi ka kung saan na lang dali ng hangin, meron kang anchor, hindi ka masyadong madaling maiba, hindi ka masyadong madaling mabola, madaya, pero malaki rin ang disadvantage kung dapat ka nang mag-adapt hindi mo pa ginagawa because you are conservative. Effort and learning. Learning involves adjustment to new realities and to renewed realities. So go with and go after learners and seekers. Pag naghahanap tayo ng mga kabarkada, kaibigan, sasamahan, hanapin mo yung marunong matuto, mahilig mag-aral.
yung aasenso ang utak mo pagkasama mo sila. Parang 5 minutes mo lang makausap, tumalino ka na. E paano pa kung 1 hour? Hindi yung ang tagal mong kausap, walang nadagdag sa'yo, baka may nabawas pa nga. Importanteng pinipili ang sinasamahan. And then sa Proverbs 24, maraming koleksyon ng wisdom na inilagay si Solomon. Verses 5 to 6. Wisdom brings strength, and knowledge gives power. Battles are won by listening to advice and making a lot of plans. Here, Solomon puts a lot of premium to wisdom. Wisdom, of course, is knowledge applied the right way. Bago ka magkaroon ng wisdom, knowledge muna. And your knowledge, when applied the right way, when framed the right way to benefit you, to glorify God, to turn you into a better person, it becomes wisdom. Sabi niya, alam niyo ang mga gera napapanalunan sa strategy, hindi sa lakas ng muscle, hindi sa dami ng tao, hindi sa lakas ng mga armas, sa strategy, sa planning. So sabi niya, ang tunay na mananalo sa mga digmaan, physical digmaan yan, o emotional, o mental warfare yan, o spiritual warfare, ang magwawagi dyan yung may wisdom. So strength comes from wisdom. Baliwala yung 10 mga malalaking katawan na wala namang utak. Matatalo rin yun at the end of the day. Ngayon, malakas ka na, may utak ka pa, edi ang laki ng advantage. But between the two, unahin ang wisdom. Real strength is not only physical, it is mental. Pag magaling ka magplano, kahit konti lang ang gamit mo, konti lang ang resources mo, mas marami ka ma-achieve. Kesa doon sa ang daming resources, pero sabog-sabog ang utak, burara mag-isip, maraming wastage. Thought can move bodies and other physical objects. Pag naiisip mo, napapagalaw mo. Hindi naman yung telekinesis, kundi pag naisip kasi ng tao, na-achieve. If it is thinkable, then it is achievable. Sabi nga ng iba. So, laging pag-iisip, pagpaplano. Get advisors. Listen to advice. Hindi pwedeng alam mo na lahat. Pag may area na may mas magaling na tao doon, hingin mo yung payo niya. And always, have a plan. Paano ko tatapusin ang high school ko ng 4 years or 3.5? Paano ko gagawin yung aking gustong mangyari sa buhay ko? Okay, gusto kong umasenso. Paano? I must have a plan. Because if I don't have a plan, it is a dream. Don't dream. Plan. Plan, of course, is a timeline. Ano dapat ang ginagawa ko sa ganitong oras? By this time, ano dapat ang na-achieve ko na? Para masusukat mo kung nakakarating ka ba, lumalapit ka ba doon sa goal mo o hindi. Sabi nga nila, if you fail to plan, you plan to fail. Actually, hindi nagpaplano, may plano. Plano niyang mabigo. Kasi hindi magkakaroon ng direction yung effort niya sa buhay. Kung tutusin, alam na natin ito lahat . Pero sabi nga ng matatanda, ang paalalay gamot sa taong nakalilimot. And it's always good to go back to the Proverbs. Yung dala mo lagi Bible mo, kay electronic yan, o talagang tunay na mga papel na pages. Tapos, kahit na may kausap ka, 3 minutes pa siyang bago dumating, nagbabasa ka ng konting Proverbs, ang dami na agad ng napala mo nun. Always feed yourself with wisdom of the ages. At nandyan, maraming Proverbs. Chapter 24, verse 7, wisdom is too much for fools. Their advice is no good. So fools cannot appreciate wisdom. So do not try to discuss wise things with a foolish person. Magagalit siya, mabobor, maiinis lang sa'yo. Paano po malalaman kung sino daw ang wise o ang foolish? Ito na nga isang sign. Fools cannot appreciate wisdom. Pagka merong matinong usapan, ayaw niya. Merong kang magandang sinasabi, ayaw niyang pakinggan. Alam mo na, in this area, at least in this area, this person is foolish. Not for you to advertise it everywhere, but for you to be able to design what you might do with this person. Never listen to fools. Ina-assess mo without outwardly judging people so that you will know how to behave with this particular person.
and know, ay, marami siyang foolishness, therefore I will watch myself not to listen to this person. Or, whenever I'm listening, I should be very, very careful. Baka niya ako ma-influence wrong. Baka niya ako madala sa mali. Nag-iingat ka. Proverbs 24:8-9, no one but troublemakers think up trouble. Everyone hates senseless fools who think up ways to sin. May application dito agad sa sinasabi ni Solomon. To avoid troubles, avoid fools. Nakita nyo, pagka nagkakaproblema yung isang tao, malalaman mo, ang dami pala niyang partner in crime, ang dami palang dawit, ang daming nakasabit. Dumadami yung nagkakaproblema kasi nagka-involved sila eh. So you avoid trouble by avoiding fools because fools are always attracting trouble. Isa pa yan na definition ng fool. Lagi siyang parang magnet, dinidikitan ng problema, dinidikitan ng gulo, sinusundan ng away, kahit saan magpunta. Therefore, that person is very foolish ways. That's why you avoid being with this person often. Paano kung dumating yung dagok ng langit sa kanya habang katabi ka? Di syempre, may tama na rin sa'yo yun. People who always get into trouble are fools. Kaya, kawawa naman yung ang napangasawa, foolish. Wala na siyang ginawa kundi ayusin yung gulo na sinusuotan ng asawa niya. Wala na siyang ginawa kundi ayusin yung gulo na ginagawa ng kanyang anak. Mga ganon. Proverbs 24:10, don't give up and be helpless in times of trouble. Ito na mahalagang wisdom. So, times of trouble are times for firmness and perseverance. Pagka mahirap, may project ka, dumating sa oras na hirap, may pagsasama kayo mag-asawa, dumadaan kayo sa oras na magulo, mahirap, sabi, don't give up. May ginagawa kang proyekto, dumating ka sa period ang hirap na, don't give up. Nag-aaral ka, ang hirap na, don't give up. Alam nyo kasi ang mangyayari pag nag-give up kayo mga kapatid? Lalaki na sana yung mundo nyo, dinadala na kayo ng problema nyo sa opportunity na matatalo nyo siya. At alam nyo naman ang mangyayari pagka nanalo kayo over the problem and over the trouble. Lalaki yung utak nyo, lalaki yung confidence nyo, lalaki yung mundo nyo. Pero pagpapalaki na yon, tas biglang natakot ka, tinamad ka, ayaw mo nang mahirapan, umatras ka sa safe area, umatras ka sa comfort zone mo, pinaliit mo yung mundo mo. At anong mangyayari doon? Pag pinaliit mo, baka buong buhay, hindi ka na magkalakas loob uli na harapin yung malaking challenge. Therefore, pagkakasyahin mo na yung sarili mo sa maliit na mundo all your life. Nahihirapan ka na mag-aral. So, nag-give up ka na. O di-drop out ka ngayon. Kailan ka pa uli magkakaroon ng lakas ng loob na mag-enroll? Nadala ka na, natakot ka na. Habang tumatagal yung panahon na umatras ka doon sa problema, lalong lumalaki yung paniniwala mong hindi mo naman talaga kaya yon. Or buong buhay nag-iisip ka, kinaya ko kaya o hindi? May trouble kayo mag-asawa, ang laking gulo. Hihiwalayan mo na lang, lalayasan mo na lang, o sosolven mo yan. Kasi kung hiniwalayan mo, liban na lang, nanganganib yung buhay mo dahil ang trouble pala, gusto kanyang patayin, no? Iba naman yun. Pero hiniwalayan mo, ano ngayon ang gagawin mo? Sasama ka na lang sa iba. O sasama na lang siya sa iba, o pareho na lang kayong walang partner all your life. Thinking, ano kaya mangyayari ko ipinaglaban ko? So pag nakasubo ka na, lalo't hindi naman masama yung kinasubuan mo, marriage, project, business, ituloy mo kahit mahirap. Na kung hindi mo nagtagumpay, hindi ikaw ang may kasalanan. Pero mahirap yung ikaw na mismo ang sumuko dahil ayaw mo nang mahirapan pa. Kasi kung alam mong hindi naman ikaw ang sumuko, talaga lang hindi tama ang panahon, talaga lang hindi nangyari ang dapat mangyari, susubukan mo ulit yun eh. At malamang na mapagtagumpayan naman yung susunod. Pero pag ikaw mismo yung umatras, may effect sa'yo yun. Mawawalan ka na ng pananalig sa pwede mong magawa habang buhay ka na ngayong makukulong sa maliit na utak.
sayang naman ang buhay. Kung uubusin mo na lang sa maliit na mundo, pwede namang lumaki. Lesson from Solomon, don't give up in the middle of difficulty. Tsaka kung sa kalagitnaan ka, tsaka titigil, di sayang lahat yung investment mo, sayang yung nailagay mo na effort, panahon, sayang. Huwag niyong padaliin ang buhay na tuwing may mahirap, aatras na lang kayo sa madali. Kasi magsisimula kayo ng pattern ng atras, ng atras, ng atras. Ang buhay dapat abante ng abante ng abante para umaasenso. Proverbs 24, 11 to 12. Don't fail to rescue those who are doomed to die. Don't say, I don't know it. God can read your mind. He watches each of us and knows our thoughts. And God will pay us back for what we do. Ano daw ang huwag na huwag gagawin? Huwag umiwas tumulong sa isang taong nanganganib ang buhay. In fact, rescue those who are in danger of dying. Why? Because life is most precious. God is life. God is the bigger giver of life. And therefore, life must be saved as much as possible. Iba naman siyempre kung may gusto kang iligtas pero sa pagliligtas mo ay mamamatay ka rin o maraming mamamatay, doon ka mag-iisip kung dapat mo bang gawin or not. Pero yung hindi mo naman ikamamatay, halimbawa, merong bloodletting, merong donation ng blood, ikamamatay mo ba naman na mag-donate ng mga isang balding dugo? Gusto mo isang galon na lang, isang pint. Hindi mo naman ikamamatay yung regular na idinodonate. Ba't di ka mag-donate? Nagliligtas ka ng buhay nun. Kahit hindi mo kaharap yung nag-aagaw buhay, maimpang dudugtong sa buhay ng isang maaaring malagutan ng hininga dahil walang dungong available, yung ibibigay mo. Isipin mo, isang tao, imbes na matay na ngayon, dahil na-donatan mo yun ng dugo, na buhay pa ng 25 years, 10 years, o kahit 3 days. Napakahalaga ng bawat sandali kung ikaw yung taong mayroong nagbuhay na gusto mong pahabain. So, mahalaga nagtumutulong tayo. Yung nagpapadala ka ng mga donation mo sa mga nasasalanta, hindi mo alam, simpleng kumot can save somebody sa kanyang ginaw na kung hindi siya nakumutan, nagkaroon pa siya ng pneumonia at kinamatay pa niya. You can never tell. Basta't ang sinasabi, huwag kayong magmamaang-maangan, alam ng Diyos ang iniisip niyo. At dahil siyang nagbigay ng buhay, pinagpapala niya ang sino mang nagdudugtong ng buhay, kanino man. Mas hindi mo kilala, mas hindi mo mahal, mas heroic. Mas wala kang mapapakinabang sa paghaba ng buhay niya, mas nakaluluwalhati sa Diyos. Napakahalaga ng buhay. Marami tayong pwede magawa para pahabain ang buhay ng tao. Kumisang, simpleng-simpleng, tinulungan mo na mag-enroll, hindi mo alam, pinahaba mo ang buhay dahil hindi ba meron nga hindi nakakapag-enroll, nagpapakamatay. So, tinulungan mo lang pala sana makapag-enroll, humaba yung buhay ng tao. Alam niyo yung mga bunga ng ating mga tulong, hindi naman natin alam lahat ng nagiging bunga eh. Pero alam ng Diyos. At sa palagay niyo, yung Diyos na marunong mag-compute, marunong magsuma, hahayaan niya na hindi niya kayo gantimpalaan sa tamang ginagawa. Always be in the giving mode. Konting-konti lang dapat sa panahon ng tao na siya ay nasa receiving mode. Pag siya sobrang mahina, pag siya sobrang may sakit, pag talagang nagkalakip-lakip pa mga bagay sa paligid niya para hindi siya makakilos. Pero ito yung kaya natin, we can give. It's important. Proverbs 24, 13 to 14. Honey is good for you, my children, and it tastes sweet. Wisdom is like honey for your life. If you find it, your future is bright. Nung araw naman kasi ang pinakamasarap ng kilala nilang kainin, honey. At masarap naman talaga yun hanggang ngayon.
Pero ano man ang equivalent ng honey sa inyong buhay, sabi ni Solomon, parang wisdom yun. Kung paano nyo hinahanap-hanap at kung paano kayo nasasarapan, ganun dapat ang gawin yung paghahanap sa wisdom dahil masarap maging wise. Find and enjoy honey or wisdom. May kausap ka, ang hanap mo, karunungan niya. Meron kang a-attendan ng mga event, ang hanap-hanap mo, anong matututunan ko dito? Anong madadagdag sa isip ko? Anong karunungan ang magpapaganda sa buhay ko? Sabi, kailangan mong hanapin lagi yan. Kung saan ka rumurunong, kung saan lumalaki yung isip mo, dun ka maglagi. Ikabubuti mo yun. Verses 15 to 16, don't be a cruel person who attacks good people and hurts their families. Even if good people fall 7 times, they will get back up. But when trouble strikes the wicked, that's the end of them. So huwag daw maging malupit at huwag sasalakay ng mga tao, pati ang kanilang mga pamilya, lalo't yung tao mabuti. Huwag na huwag kang gagawa ng masama sa mabuti. Kung tayo nga ay tinuturoang huwag gumawa ng masama sa masama, lalo namang sa mabuti, hindi dapat gawin yon. At huwag na huwag daw idadamay ang mga pamilya nila. Mabuting tao sila, sasalakayin mo, pati pamilya nila apektado. At bakit daw? Kasi ang mabubuting tao daw, makakabangon at makakabangon. Itulak mo yan, babangon yan. Tikisin mo yan, magsusurvive yan. Gawan mo yan ng masama, magsusurvive yan at babangong muli. Anong gagawin nila sa'yo pag nakabangon na sila uli? Sabi, huwag na mong gagawa ng masama. Kasi kakampi nila ang Diyos. Bakit mo gagawin yun? Don't be cruel, especially to good people. Don't be cruel to the bad, but more than that, do not be cruel to the good. Because good people recover. So, the bad people will not recover. When God strikes them, they will not recover. But the good people will always be raised up by God again. So, huwag mo silang pagsasamantalahan, huwag mo silang kakawawain. Darating ang panahon, baka ikabubuhay walang awa sa iyo ng good people na ginagawan mo ng masama. So, ba't ka gagawa ng masama? 17 to 18. Mahalaga rin ito, mga kapatid. Don't be happy to see your enemies trip and fall down. The Lord will find out and be unhappy. Then He will stop being angry with them. Ang konteksto, galit ka sa isang tao. Ngayon, bigla siyang nagkasakit, naghirap, nasunugan, binaha, nasalanta. Tuntua ka ngayon. Ganun, huwag na huwag mong gagawin yan. Pag nakita ng Diyos na natutuwa ka sa nangyayari sa mga taong yan, sa mga kalaban mo, sa mga masasama, huhupa ang galit ng Diyos sa kanila at baka sa iyo pa bumaling. So huwag mong ipagsasaya ang nangyayaring masama sa kapwa, kahit sila masama. Do not celebrate people's ruin, even if they were your enemies. Kung minsan nararamdaman mo yan, naiinggit ka sa kapitbahay mo, tapos bigla siyang nasunugan, buti nga. Yung isipin mo, no? Naiinggit ka sa kumari mo, paggawa ng mukha niya, tapos minsan tumabingi, tawa ka, yan, kagagawa. Diba? Huwag ganun. Alam ng Panginoon yung laman ng ating puso. At ito, ang linaw nang sinabi, the Lord will find out and be unhappy. Then He will stop being angry with them. Kaya, nagkakaganon yung masama dahil nagagalit sa kanila ang Diyos. Pero sabi, pag pinagtawanan mo, pag ipinagbunyi mo ang kanilang mga hirap, mawawala yung galit ng Diyos sa kanila. Anong ibig sabihin? Di titigilan na ng Diyos yung pagdisiplina sa kanila. Ano nang ipagsasaya mo? Dilulungkot ka na naman, mainggit ka na naman, magagalit ka na naman. So be wise. Don't celebrate people's fall. God ruins people because He's angry with them. And God's anger will be wiped away when God sees that you celebrate the suffering even of evil people.
Proverbs 24 rather, 19 to 20. Don't let evil people worry you or make you jealous. They will soon be gone like the flame of a lamp that burns out. Nararanasan nyo na ba yung kumisan, mga kapatid? Sana hindi. Yung naiinggit ka sa masama. May gumagawa ng mali, tapos parang umaasenso, sumisikat, yumayaman. And then nainggit ka, nagsiselos ka. Ang bunga nun, mamaya gusto mo na rin gawin yung ginagawa niyang mali. So, mapapasama ang iyong kalagayan. Alam ng Diyos ang nangyayari. Ang mga gumagawa ng mali, mabibisto yan. Be sure that your sin will find you out. That's what the verses of Scripture say. God is not mocked. Whatever a man sows, he shall reap. So do not problematize or envy bad people. Ang problemahin mo sarili mo, ang asikasuhin mo, magpakatino, magpakaayos. At huwag mo rin gawing business mo na ikaw magparusa sa iba. God knows what to do. Be good. Don't return evil for evil. God knows His business, and God is God of justice. And finally, sa collection, Proverbs 24, 21 to 22, my children, you must respect the Lord and the King. And you must not make friends with anyone who rebels against either of them. Who knows what sudden disaster the Lord or a ruler might bring? Ayaw na ayaw ng Diyos ng rebelliousness kaya sa Kanya o sa Kanyang mga piniling mga namamahala. And generally speaking, unless a ruler is obviously, hopelessly evil, God likes that ruler to be in His position. Kasi kaya naman ng Diyos alisin yan kung ayaw na niya. So ang sabi dito, mga anak, tiyakin nyo lang na iginagalang nyo ang Diyos at ang hari. Wala na tayong hari ngayon, so ano yon? Figures of authority. Employers, superiors, leaders. Sige nun, make sure that you respect the Lord and your leaders. And you must not make friends with anyone who rebels against any of either God or the leader. Okay, hindi naman ikaw yung nagre-rebel, pero nakikipagkaibigan ka, nagko-cooperate ka doon sa nagre-rebel, damay ka rin. Sabi niya, alam mo ba kung anong pwedeng dilubyo, ang pwedeng datnin ng sino mang lumalaban sa hari o sa Diyos? Hindi mo alam. So, huwag kang maglaro sa ganyang larangan, mapanganib. Huwag kang makikipagsabwatan, huwag kang makikipagtulungan, huwag kang makikipagbulong-bulungan sa mga rebellious people. May parusa yon. Liban na lang yung nire-rebella nila, Diyos na mismo nagsabing rebel against that king because he is obviously, hopelessly, clearly bad. Unless that kind of condition is met, we are to submit to authority. We are submit to those who are on top of us because if God doesn't want them anymore to be in that position, what is too hard for God? Is it too hard for God to remove them? Sasabi, huwag kang makikipagsabuatan sa mga gustong gumawa ng gulo. Respect those in authority. Do not flaunt your strength or your charisma or your money. Respect those in authority. Pag sinabi mong, bakit siya ang nasa position of authority and not me? Kung gusto ba ng Diyos na ilagay ka doon, mahirap ba lang gawin yun ng Diyos? Nandiyan ka, dahil diyan ka dilagay. So, magpakatino. Do not cooperate with rebels. God is usually on the side of those who are in authority unless those in authority are clearly, obviously, terribly bad. Nuggets of wisdom to learn from Solomon. Be wise. Please God. Be happy. And it is in being wise that people find deeper happiness in life. Salamat, Ama, sa mga paalala niyo po sa amin. Salamat po sa mga tagubilin. Turuan niyo kami
maalala, kahit kalahati man lang itong pinag-aralan ngayon, mabuti kong lahat, pero kahit man din konti, lalong-lalo yung kailangan naming maalala at ma-apply sa buhay namin. Teach us to always remember and apply wisdom in our lives. Pahalagahan namin yung marurunong, inagtuturo sa amin. Umiwas kami sa mga foolish people. At huwag kami makikipagsabuatan doon sa mga taong ang pinupuntahan ng buhay nila ay gulo. Teach us, O Lord, to observe this and teach us to be agents of wisdom to people that we influence. Na sino man ang makasalamuha namin, maturuan at matulungan namin, Panginoon, ng mga natututunan namin sa inyo. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, kung saan tayo nagkukulang sa 10 points na yan, kung saan tayo maganda yung grade at score, at pag-aralan natin kung paano pa pasasayahin, pagagandahin ang buhay dahil wise tayo. Lord, as your people keep still and silent before you, may we hear your voice teaching us how to apply these nuggets of wisdom in our daily life. Let us spend some time in quiet reflection. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Solomonic Wisdom Special Edition 3. Lalakaran kayo hanggang
Tayo po ay dumako sa ating hiyas ng lahi. Marami pong hiyas ang ating bayan na dapat ay makilala nating mga Pilipino. At hindi lang makilala, ito ay ating ganap na itanghal at gamitin sa ating pagsambang Kristiyano. Akala kasi ng iba, pag naging Kristiyano na sila, dapat Western na. O kaya kanluranin na ang paraan, ng musika, ng pananamit, ng pagsamba. Subalit napakayaman po ng ating mga kaugalian na kung atin lamang babawiin sa mga gawa ng kaaway at sa kadiliman magagamit para po sa kapurihan ng Panginoon at para rin sa ikatatanghal ng ating lahi. Sa atin pong hiyas ng lahi ay ngayon ay ating pakikinggan ng instrumentong patatag. Ito po ay isang paglikha ng tunog at musika ng mga kalinga. Ang patatag ay isang instrumentong panugtog ng mga kalinga sa Cordillera at ito ay yari sa isang bias ng buho na biniyak pahaba para maging 2 piraso. Ang isa o 2 kaputol ng buho ay ipinapatong ng manunugtog sa kanyang 2 hita kung siya'y nakaupo at ito'y salisihan niyang hinahataw ng patpat sa isang maindayog na ritmo habang ang kanyang kamay na walang hawak na patpat ay dadampi-dampi naman dito sa mga buhong ito. Maaaring sumali ang 1 hanggang 6 o higit pang mga manunugtog na salisihan ang pasok sa ritmo, habang sila ay nakapaghahabi naman ng isang melodya. Ginagaya ng patatag ang mga musikang nalilikha ng gangsa o ang mga mumunting gongs ng mga katutubong Pilipino sa Cordillera. Ang paglikha ng musika sa ating bayan, lalong-lalo sa mga kalinga, ay bunga ng pakiramdaman at pagbibigayan ng isang grupo ng manunugtog. Hindi lang tayo lumilikha ng tunog, hindi lang tayo lumilikha ng musika, patuloy tayong humahabi ng lipunan kung saan ang pagpapahalaga ng bigayan, pakiramdaman ay kitang-kita sa paglikha ng tunog. Sa paggamit ng patatag, ang mga kalinga ay isa-isang nag-aambag para makabuo ng isang melodya. Hindi lang isang tao ang gumagawa ng melodya at ang iba ay para lamang na tagatulong o background, kundi ang lahat ay kasama. Ang patatag ay maaari nating gamitin sa paglikha ng musika para sambahin ng Diyos. Kailangan lang masanay ang ating tainga sapagkat kung bago ay parang tayo'y naninibago. Subalit ang lahat po ng tunog ay bigay ng Diyos sa sinukob. At marami nga lang tunog ang ginamit ng kaaway ng matagal na. Dapat bawiin na natin at gamitin sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Ang patatag ng mga kalinga, hiyas ng lahi, hiyas ng bayan. Sa aking paglalakbay
tapat sa atin ang siyang nangako na hindi niya pababayaan tayo. Ang pangangailangan ay pupunan niya ng husto, at ang bukal ng ligaya'y aapaw lalo. Si Kristo ay sapat sa akin, o si Kristo siya'y sapat sa akin. Ang mga pangako niya ay tiyak na tutuparin niya. Kaya't ako'y wala ng pangamba. Si Kristo ay sapat sa akin, o si Kristo siya'y sapat sa akin. Ang mga pangako niya ay tiyak na tutuparin niya. Kaya't ako'y wala ng pangamba. Ay sapat sa akin, o si Kristo siya'y sapat sa akin. Ang mga pangako niya ay tiyak na tutuparin niya. Kaya't ako'y wala ng pangamba. Si Kristo ay sapat sa akin, o si Kristo siya'y sapat sa akin. Ang mga pangako niya ay tiyak na tutuparin niya. Kaya't ako'y wala ng pangamba. Wala tulungan mo akong sundin ang iyong mga utos. Tulungan mo akong ang buhay ko'y maiayos, at sa mga tukso tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa
at sa mga tukso'y tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kung nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. Mula sa sinapupunan, ako'y iyong kilala. Wala na ngang iba, sa inyo'y hihigit pa. Panginoon, tapat, dakila ka. Kayo lang ang pupurihin at siyang tatanghalin, pagkat kay buti-buti niyo sa akin. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak ninyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Tinawag niyo akong kaibigan, kahit na ako ay pariwara. Sagat sa labis ang inyong pagmamahal, sa tupang sa kawan na nawala. Kung aking bibilangin bawat butil ng buhangin, ang habag niyo'y ganon karami rin. Ang pag-ibig niya sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Paano ba masusukat taas, lalim, layo't lawak ng pag-ibig niyong sadyang walang hanggan?
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!